po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga a medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis, let us avoid personal attacks, let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una 'no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po gano'n kadali. Siyempre lahat naman po kami tao rin at, nandodo'n din yung stress, nandodo'n din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yun po yung first day at nung ako po'y pumapasok may dala po akong tubig, pinagbawalan po akong magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas ininom ko,
hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po. Sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka dun, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Sa pagkakaalam ko, hindi. Any follow-up question? Any other Tama question? po, siguro kaya na kuryente kasi nga nanggaling sa ahensya ng kuryente. Last question po. Last 2020, may isa pong guro na inaresto nung panahon ng PRRD dahil po nag-post siya sa Twitter na magbabayad siya ng 50 million kung sino man po ang makapapatay kay former President Duterte. Pwede po ba nating masabi na isa itong patunay na dapat si Vice President Sara Duterte ay managot dahil mismong si Bongbong Marcos, President Marcos, yung binantaan niya? Thank you po. Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, ang ating pong presidente ay head of the state. So anything na threat po o pagbabanta sa ating presidente, it concerns national security. Dahil pagbabanta po sa presidente ay pagbabanta po sa ating bansa. All right. Thank you. Now we hear from Bernard Taguina. Doon sa mga pinag-uusapan mga kongs na naging ano ba, yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil doon sa kanilang ina-act, parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time yung pagbabanta. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba normal ito, pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao, that is something that we should not. That is something that we should refute, not only in the impeachment court, but even among the younger generation. Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kaagad,
patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And andun na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. And in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga, I just forgot the name of the victim, she may live in peace. I think si Buyan, the lady Christine, itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan, makasalanan yan, kinulong ka agad yung bata. Without even listening to his side. Eh, hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay. Dahil nakakamatay ang isang bakuna. Naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, ang pagbabanta, at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan. Kung Terry and kung Joel. Alam po ninyo, hindi po yan ang kultura ng tunay na Pilipino. Dahil ang Pilipino po, hindi po tinuro ng ating mga magulang na tayo ay maging bastos, na tayo ay magbanta, na tayo ay magmura. Ang tinuturo sa atin, ang kulturang Pilipino, ang Pilipino ay magalang, masipag, at sumusunod sa batas. Nawala na yan? Nagmula nung nakaraang administrasyon? Well, kayo po nagsabi niyan. Anyway, kung Terry, may isa pa nga akong question. Kung Joel pala. Yung fireworks nyo, it's about the incident dito sa house nung nagpasya kayo na ilipat si Zulaika Lopez from here to yung buong kwento na yon makukuha na, malalaman na ng tao kung anong reason bakit kayo nagpasya na ilipat sa correctional. Siguro antayin na lang po natin yung pagpepresenta ng susunod na testigo ng prosecution. But just the same, hindi po porke nilipat from one detention to another detention ang isang na-contempt. Hindi po yan ibig sabihin, ito ay lisensya na para pagbantaan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang issue po dito ay yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Hindi po din dito issue kung meron na po bang natukoy kung sino ang assassin. Ang issue po dito ay yung binitawang salita ng pangalawang Pangulo na pagbabanta sa ating Pangulo na head of the state. Pero ano ba talaga reason? Bakit kayo biglang nagpasya na from here ililipat sa correctional? Siguro antayin na lang po natin pagdating po ng committee hearing ay ng impeachment trial. Yung picture makikita na namin. Okay, thank you. We will cross the bridge when it comes. Okay ka na, Bernard? Thank you, Your Honors. All right.